publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 30, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At ayan nga ho, magtatapos na ho ang buwan ng Mayo. At syempre, idineklara na nga ho ng Pag-asa yung pagsisimula ho ng habagat season. Ngayong Sabado lang, kani-kanina lamang ho. At kaya sana ho natin yung malimit ho na pag-ulan. At syempre, ito nga ho, kahapon si Senator Jinggoy Estrada pinapa-aresto na ho ng Sandigan Bayan. Kaya lamang ho ay nagpiyansa ho siya ng bail para dun sa kanyang kasong graft. Pero yung kasong plunder, wala pa ho nilalabas na warrant of arrest. Yan ho yung aabangan natin ngayong linggo kung maglalabas ho ng warrant of arrest para dun sa kasong plunder naman. Kasi kung yung graft ay nakapagpiyansa ho siya, itong plunder ay non-bailable ho ito. At syempre ho, nandito rin ho yung first status conference naman nung kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, yung kanyang kasong crimes against humanity. At ayan ho, nakita ho natin na yung pagsisimula ho ng paglilitis ho sa kanya in-schedule na ho sa November 30, 2026. So ngayong Nobyembre na ho, yan ho yung aabangan natin. At syempre makakasama ho natin maya-maya lamang si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ayan ho, mag-uusapan ho natin yan. At syempre ho, ito yung PNP, CIDG, inirekomenda ho sa DOJ na sampahan ng kasong obstruction of justice etong si Senator Robin Padilla at pati na ho yung mga iba hong tumulong di umano sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Kaya meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 30, 2026. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ayan ho yung tanong natin sa bayan ngayong Sabado At mag-text ho kayo, agahan ho ninyo para kung mabasa pa ho natin ang inyong mga komento. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Mag-text ang inyong opinion o sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Napapakinggan ng Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, wag na muna nating patagalin pa. Dumako muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita!
Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing sa cellphone number ending in 3016. Attorney Danny, pakipaliwanag naman po ang ibig sabihin ng force majeure at kung maaari ba itong gamitin ng ating mga senador para hindi umattend physically sa sesyon. Mainit ho yan pinag-uusapan kung ano yung definition ng force majeure, no? Force majeure ho yan yung sinasabi ho natin. At ayan nga ho. Ang force majeure ho, isa ho itong civil code concept. Civil code concept ho ito, no? Na kung saan ho yung mga contracting parties, kapag ho ito ay iginiit ho nila, ay maaari ho silang makaiwas, no, sa responsibilidad o di kaya naman ho ay makawala sa isang kontrata. So ano nga ba ho yung force majeure? Itong force majeure ho na ito ay ito yung mga pangyayari na hindi inaasahan. O kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. So ayan ho yung definition ng force majeure ho natin sa ating civil code. So ano ho yung mga halimbawa ng force majeure? So strictly speaking po, iba po yung force majeure doon sa tinatawag nating fortuitous event. Kasi pag tinawag nating fortuitous event, fortuitous event, ito po yung mga acts of God na sinasabi ho natin. So acts of God, katulad na lamang ho, lindol, bagyo, tsunami. Ayan ho yung mga acts of God na tinatawag ho natin. At mayroon din naman ho tayong tinatawag na force majeure. Ito ho yung may mga human intervention. Katulad na nga lamang ho nitong lockdown, strike, war, digmaan. Ayan ho yung mga tinatawag nating force majeure. So, kaya lang ho dito sa ating jurisdiction ho, itong force majeure at fortuitous event, ito ho ay ginagamit interchangeably. So yun ho ang ibig sabihin ho niyan. Interchangeably ginagamit ho itong force majeure at itong fortuitous event. So kaya ayan ho, ganyan ho yan. So anong ibig sabihin nun? Kapag ho iginiit ho ng isang contracting party yung fortuitous event or force majeure, ay maaari ho siyang masuspinde ho yung kanyang mga obligasyon ho sa isang kontrata o di kaya ho yung pag-deliver ho ng isang bagay doon sa kabilang contracting party. Halimbawa ho, sasabihin ho natin merong isang catering business nga ho, no? Sila ho ay kinontrata ho iyan para ho naman ay makapag-cater sa isang kasal. Ayan ho. Kaya lamang ho, nung araw nung kasal, nung sila ho ay papunta na ho doon sa mismong venue ng reception, ay bigla hong lumindol. Ayan ho, lumindol, gumuho ang tulay, at hindi na ho sila nakapunta doon sa kanilang reception na dapat ay pupuntahan. So yan ho ang ibig sabihin ho niyan. Ibig sabihin ho, yung catering business, maaari ho niyang sabihin na may force majeure o fortuitous event nga ho, yung paglindol at pagkasira ng tulay dahil nga kaya ho hindi sila nakapunta doon sa kasal at hindi ho nila na-perform yung kanilang obligasyon. So kung mapatunayan ho sa korte na talagang force majeure or fortuitous event ho yan, ay maaari ho silang hindi na ho managot doon sa kanilang obligasyon doon sa kontrata. So kailangan lamang ho ay unang-una wala hong independent ho of the human will itong nangyaring force majeure. Ibig sabihin ho wala hong partisipasyon yung alinman sa mga contracting parties para ho talagang matawag na ito ay force majeure. Pangalawa ho, yung sinasabi ho natin, dapat ho ito ay isang pangyayari na hindi inaasahan o kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. Ang ikatlo naman ho ay dapat ho wala hong contributory negligence, yung alinman sa mga partido para ho maigiit itong force majeure ho na ito. Ibig sabihin ho, kung katulad ho dun sa catering business kanina, ay talaga ho naman sila ay late, ay dapat ho pinapunta ho sila doon alas 10 pero pumunta ho sila ay mag-aalas 12 na tapos lumindol ho noong mga panahon na yun ay hindi na ho nila maaaring igiit yung force majeure kasi ho talaga hong late sila, mayroon silang contributory negligence. At ang pinakamahalaga ho doon sa mga elemento ho nitong force majeure ay kailangan ho ay meron ho talagang physical o legal impossibility para ho hindi ho magampanan yung sinasabi nating kontrata.
So ibig sabihin ho, dapat ho, doon sa example natin, dapat ay yung tulay ay talagang naputol o gumuho at wala na hong ibang ruta para ho sila ay talagang makapunta doon sa kasal na kailangan ho nilang i-cater, no? So yan ho yung sinasabi natin. Dapat meron hong physical or legal impossibility para ho sila ay hindi ho makapag-fulfill ng kanilang mga obligasyon. At hindi ho sapat na ito ay mahirap lamang o di kaya mas mahal ho yung naging bilihin o yung naging presyo ng kanilang mga kailangang i-deliver. So dapat ho talaga merong physical or legal impossibility para ho ma-fulfill yung kanilang obligasyon in the normal course of business. So paano ho yan mag-a-apply dun sa Senado? Ngayon, kung sinasabi ko kasi ni Senator Robin Padilla, ang force majeure daw ho na sinasabi niya ay yung war, yung digmaan nga ho dito sa atin dito sa Middle East, no? Sa pagitan ng Iran at ng Amerika at ng Israel. Sinasabi din niya yung oil price increase, ayan ho, yung super El Nino, ay eto ho mga ganito ay talaga namang force majeure, no? Sinabi nga ho natin yung war, digmaan. Ayan ho, di kaya naman ho yung mga kalamidad. Pero ho kasi dapat hong iwasto natin yung paggamit dun sa force majeure, no? Ito ho bang force majeure na ito ay nakaka-apekto ho ba sa kasalukuyan? So ibig sabihin ho, kung gusto ho nila mag-online, halimbawa mag-online ho sa Senado, no? At hindi ho mag-report doon sa sesyon, ay dapat ho yung force majeure ay talagang nakaka-apekto ho doon sa kanilang environment. O yun nga ang sinasabi natin kanina, meron hong impossibility para ma-perform ho nila yung kanilang mga tungkulin. So halimbawa ho niyan, kung nakarating ho dito yung gera sa US at Iran at ang pinapasabog na ho itong ating bansa, wag naman ho pinapasabog ho tayo. Ayan ho, di kaya yung Senate building ho, pinasabog ho, ayan. At nawala na ho yung Senate building, sumabog na. At kunyari naman ho ay nagkaroon ng mga kalamidad o lindol. At yun nga ho, at may impossibility na ho para kung magampanan nila yung tungkulin nila, makapag physical on-site sila sa kanilang sesyon doon sa Senado, ayan ho, matuturing na ho nating force majeure. So ang pinakamalapit lang ho na force majeure in recent history na maituturing ho natin ay yung COVID-19 pandemic. Dito ho, di ba, nagkaroon ho ng mga lockdown. Ayan ho, bawal ho tayong lumabas, di ba? At kaya ho, yung physically, hindi ho pwedeng nagawa ng mga senador yung kanilang mga tungkulin on-site. Kaya ho sila nakapag-video conferencing noong mga panahon ho na iyon. Kasi ho talaga, yun, malinaw na force majeure. Meron ho talagang impossibility para magampanan ho nila yung kanilang mga tungkulin under normal circumstances. At dahil ngayon, dun ho sa pandemic at meron ho mga lockdown. Pero kung sinasabi ho natin ngayon sa kasalukuyan at sa awa naman ho ng Diyos, ay wala namang ho force majeure para ho ma-justify itong sinasabi ho nating online o hindi pag-attend ng mga senador dito sa kanilang mga sesyon. At syempre hindi naman ho natin sinasabi na bawal ho silang mag-online o video conferencing. Nakalagay lamang kasi ho doon sa kanilang Senate rules, Rule 41 ho yan, kung di ako nagkakamali, ay nakalagay ho dyan ay national emergency o force majeure. Yan ho yung mga dahilan kung saan hindi ho sila maaring makapag-attend sa sesyon, no? So yan lang ho yung mga dahilan. Kaya ho pinipilit isingit yung force majeure nga ho, yung digmaan ho sa Iran at US na nasa Middle East. Pero ayan ho, yun nga ho yung mga dahilan. Kung sila ho yung makakapagpasa ng rule na pwede ho sila via video conferencing, online conferencing, yung pagboto ho ng mga senador ay pwede ho dyan kahit wala hong force majeure o national emergency, ay ayun, syempre ho, papasok na ho yan. So, depende lamang ho yan kung makakuha sila ng sapat na bilang ng boto para kung maipasa yung ganyang klaseng rule. Pero kung sa ngayon ho, ang rule ho nila ay batay lamang ho sa national emergency, which is wala naman ho tayong national emergency, wala rin ho tayong force majeure na ma-applicable ho dito sa Pilipinas, sa kasalukuyan, ay masasabi ho natin, hindi ho pwede yung argumentong ho na iyon na pwede silang hindi pumasok o mag-online voting na lamang dahil ho sa force majeure. Dahil ho sa kasalukuyan, wala pa hong force majeure na nakakaapekto dito sa ating bansa. And ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ho ng inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169.
0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream ho sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 30, 2026. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ayan ho, 0917-626-1169, 0917-626-1169. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, batiin muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho ang ating Facebook page, Usaping Legal, at Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Naka-live stream ho tayo dyan. Maaari ho kayong magtanong ho dyan at magkomento din ho ng inyong mga katanungan. At syempre, happy viewing to Nemia Abangan. Ayan ho, nandito na rin si Boards Padilla at syempre si Monsky Aninion Cuerpo. Happy viewing din kay Fatima Muniz, Jovi Muniz, Jasitan. At syempre, happy viewing din kay Patricia Barbosa, Alain Lokite, Harper Lokite. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa pakikinig sa ating programa. At syempre, maraming salamat din ho dun sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating programa para ho mas mapalawak ho yung ating mga naabot nga ho. No? Siyempre, Radyo Pilipinas Bontoc, Radyo Pilipinas Marawi, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, ang dami pa hong Radyo Pilipinas stations nationwide na nag-share ho ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, meron din ho tayong YouTube channel. So, meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. Diyan ho naka-upload ho yan. At syempre, yung mga interview ho natin sa ating mga resource persons, dyan din ho naka-upload yan. Maraming salamat ho doon sa ating mga subscribers. Halos 20,000 subscribers na ho yun nandyan. At ang ganda ho ng bilang natin, lalo na ho doon sa mga interviews ho natin doon sa ating mga resource persons. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers sa YouTube at lahat ho ng tumatangkilik sa ating programa. At syempre, pinag-uusapan ho natin yung nangyari hong status conference, no? First status conference dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito lamang hong Miyerkules ho yan, May 27. So dito nga ho ay napag-desisyonan ho, napag-agrihan ho na yung trial ay magsisimula ho sa November 30. Itong kasalukuyang taon, November 30, 2026. So marami pa rin ho kasing kailangang ayusin. Meron pa hong dating na 2 status conference ho. Ayan ho, maya ho makakasama ho natin si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, para ho ipaliwanag ho sa atin itong mga nangyayaring kaganapan, developments ho dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Pero ayan ho, mayroon pa hong dalawa pa hong status conference na mangyayari para ho dyan sa kaso ni dating Pangulong Duterte. At syempre, pinaghahanap pa rin ho si Senator Bato de la Rosa. So ayan ho, mag-i-issue na daw ho sila ng subpoena pati ho doon sa asawa ni Senator de la Rosa, doon ho sa kanyang mga whereabouts. Pero ho, ito nagdaang linggo ay meron na hong mga sinasabi hong mga bahay, no, na sinugod ho ng NBI, ng PNP, dahil ho may mga impormasyon sila na nandun nga daw si Senator de la Rosa, pero yun nga ho, wala ho silang nakita. So ayan ho. At ang latest din ho, itong PNP-CIDG ay nirekomenda na ho yung pagpa-file ho ng kasong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla. So ayan ho, 'di ba nakita ho natin sa video na yung pag-alis ho ni Senator De La Rosa 2 weeks ago dito ho sa building ho ng Senado. Ang kasama ho niya ay si Senator Robin Padilla. So ang sinasabi ho ni Senator Padilla ay nakisakay lamang ho sa kanya si Senator De La Rosa, tapos binaba daw ho niya sa Makati. Yun ho yung sinasabi niya ho niya.
Pero syempre, iba ho yung naging findings at rekomendasyon ng PNP-CIDG at yun nga, pinakakasuhan nila ng obstruction of justice. Hindi lamang ho itong si Senator Robin Padilla, pati na rin ho yung mga iba pa hong tumulong sa kay Senator De La Rosa para ho makatakas. So, ayan ho. Ay sapat na ho ba yung pagpapasakay sa sasakyan at pagbaba doon sa taong inaaresto, no? Para masabing may obstruction of justice. Ang sinasabi ho nila ay noong panahon naman ho na yun ay yun nga ho ay wala hong warrant of arrest na sinasabi ho nila na valid, dapat ho dumaan sa lokal na korte, kaya hindi ho nila nire-recognize yung warrant of arrest nung panahon na yun. Hanggang sa ngayon na may warrant of arrest ho ng ICC etong si Senator De La Rosa. So tingnan ho natin yan kung ano yung magiging findings ho ng DOJ o Department of Justice at ina-evaluate pa ho yan kung talaga ho masasampahan ng kasong obstruction of justice si Senator Robin Padilla. Pero ang pinakamas interesting ho dito ay ito bang si Senator Robin Padilla ay maaari ho bang masampahan ng kaso sa ICC dahil nga ho sa pagtulong sa isang fugitive from the ICC, no? Yung aiding and abetting ho na meron hong parang kasong administratibo ho dyan dun sa pagpapatupad ho nila ng warrant of arrest. Ay malalaman ho natin yan mamaya kay Atty. Cristina Conti. Maaari bang kasuhan naman si Senator Robin Padilla doon sa ICC dahil doon sa di umanong partisipasyon ho niya dito sa pagtakas ng isang fugitive o wanted ng ICC. Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya lamang sasali ho sa ating diskusyon si Atty. Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 30, 2026. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? And mag-comment ho na inyong mga saloobin sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ating live stream Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sisimulan na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ngayong Nobyembre 30, kaugnay sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Samantala, patuloy pa din ang pinaghahanap ang isa sa mga co-perpetrator ng dating Pangulo na si Senator Bato de la Rosa. Kasalukuyan ng mga inaaral ng Department of Justice o DOJ ang kasong obstruction of justice na isinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senator Robin Padilla at sa iba pang di umanong tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 30, 2026, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ulitin lamang ho natin dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang ICC Assistant to Counsel na si Atty. Cristina Conti. Good morning, Atty. Cristina Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Atty. Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga. Good morning, Atty. Chris. Ito ho, nagkaroon ho ng first status conference itong Miyerkules nga ho dito sa kaso ho ni dating Pangulong Duterte. So ano ho ba yung mga importanteng na pagdesisyonan ho doon, maliban ho doon sa November 30 na pagsisimula ho ng kanyang paglilitis? Napag-usapan ng bahagya nga lang yung tungkol sa ebidensya at sinabi po ng prosecution na kung ano ang naiharap na nila nung confirmation of charges hearing, which would be during the pre-trial stage, kalakhan na nun ang gagamitin papuntang trial. Kumbaga dagdag bawas na lang yan, konti na lang ang either idadagdag or tingin ko baka, kasi sabi ni Judge, parang ang dami ng 197
na speeches, baka naman. Pero po, yung hiling niya pong yun ay hindi naman siya patungkol sa masyadong maraming ebidensya, kundi patungkol yun dun sa presentation. Kasi pag pinresent yun lahat, baka abutin tayo ng siyam-siyam. At binanggit na rin yung witnesses, 60 to 70. Kapag pinresent lahat yun, baka umabot ng mas matagal. Kaya parang nagkakaroon lang sila ng, in terms of economy, nagkakaroon lang ng suggestions nung araw na yon patungkol sa presentation. Iba po ito sa, kumbaga, hindi naman matatanggal ito doon sa konteksto ng, kumbaga, ng kaso. Kasi nandun na yun sa records ng kaso. Ang tanong na lang, kung ihaharap mo at ipapa-identify mo in court. Kumbaga, sa unahin natin yung speeches. Kung pare-pareho lang naman daw yung sinasabi ng speeches, pwedeng isa ang patugtugin or i-play na soundbite, tapos sabihin na lang na yung iba ay katulad lang din ng sinabi niya. The records or the documents will be available in the records. Hindi naman po tatanggalin yan or hindi tatanggalin bilang ebidensya. Kaya ang punto lang nila ay sa presentation of evidence. Ayan ho, malinaw ho yan kasi may mga nagtatanong kung makaka-apekto ho ba siya dun sa kaso talaga. At yun nga ho, sinabi nyo, presentation lamang ho at hindi naman ho siya natatanggal doon sa mismong ebidensya na ho. No? Ito naman ho, may 2 more dates pa ho to expect. Ano ho ba yung dapat ho nating asahan dito sa dalawang mga dates pa ho na ito? Usually sa mga susunod na status conferences, pipinuhin na yung mga detalye. So, unahin ko yung sa schedule. Meron na po tayong start date ng hearing, pero wala pang malinaw patungkol dito. Sa ICC, kumpara sa Pilipinas, for example, sa atin kasi, may period, may mismong oras ng mga hearing. Merong morning session, may afternoon session, 8:30 at 1 p.m. At common yan sa mga courts, maliban kung may magsasabing 10 a.m. ka na lang dumating kasi hindi naman lahat natatawag ng 8:30. Pero generally, lahat nakaschedule ng 8:30. 1 to 30 cases, ganyan. Pero dito sa ICC, wala silang ganun pinal na mga schedule. Kaya po, ang pag-uusapan malamang sa susunod ay yung sitting schedule. Ito pong sitting schedule ay kung anong oras uupo talaga yung korte. For example, 9:30 ba to 11:30, tapos 2:30 to 4:30 for a total of 4 hours total sitting time, quote-unquote. Or iiklian ba yan dahil may consideration tayo kay Duterte na hindi daw siya makaupo ng matagal. Kaya kung maaalala nyo yung naging sitting schedule or yung naging oras natin noong February, medyo weird yun kasi parang 10 o'clock to, nakalimutan ko na, pero ano siya, 1 hour break, 1 hour break, tapos 1 hour ulit. Total 3 hours lang yon per day. Hindi naman siya sumipot. Kaya magiging tanong yun ngayon na pwede bang hindi na natin i-consider siya at sundin natin yung parang merong recommended na oras yung court na pwede namang umabot ng 4.5 hours yung hearing sa isang araw. So may ganung perspective yung sitting schedule. At pag-uusapan din kung sabi ni Judge gusto niya 5 days a week. Tapos may break daw in between. Ang iniisip ko ang ibig sabihin ba nun ay Monday to Friday, tapos break yung Wednesday, or 5 days na nakaupo, may break the following week, meaning blanco, tapos the next week ulit yung hearings. Pwedeng ganon. Ang isa pang pwedeng pag-usapan pa further ay yung mga deadlines na ibinigay. So nagkaroon ng deadline para sa pangalan ng or listahan ng mga expert witness, listahan ng mga witnesses, total pati yung insider witnesses, dagdag ebidensya kung meron man, at yung isang particular na importanteng bagay, baka magdagdag daw ng insidente. So, ang kaso natin ay crimes against humanity. So, pag-uusapan yon dun sa mga susunod na status hearings, yung last status hearing, finalization na. Pero, pag-usapan ko na, okay lang, Atty. Dan, itong insidente. Kasi, meron tayong 3 counts ng crimes against humanity. So, yun po yung krimen. Sabi ng prosecution, meron kaming example
nitong 3 counts na ito. Kada count may bilang. At total of about 70 incidents. O, para po sa iba, parang 70 lang pala yung patayang, 49 incidents with 70 victims. Sabi nila, 49 lang pala yung insidente. Ito po kasi ay example lamang. Kumbaga, ito yung pagpofokusan ng prosecutor at sasabihin nila na ito yung emblematic o kumbaga lahat ng hahanapin mo na qualities ng crimes against humanity, dito mo mahahanap sa kasong to. For example, police operation, tapos nanlaban daw. Yung isang kaso dyan ay pinatay yung nilagay ni Duterte sa drug list. In-announce niya yung mga politicians at naka-name naman na to, yung sa Uzamis, sa Paruhinog, tapos yung dun sa Leyte, yung sa Espinosa killings. So, emblematic o talagang mahahanap mo dyan yung common features. Parang nanghihingi ng permiso itong prosecutor na magdagdag ng ilan or baguhin ba o kung ano man. So, inaabangan din po natin yon. Kasi syempre, material yon dun sa kasong pupruwebahan niya. Abangan pa ko natin yung mga susunod na dates nitong status conference, no. Going to another co-perpetrator, ito naman si Senator Bato de la Rosa. Ayun, ano yung reaction ng mga drug war victims na hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin na sumusuko itong si Senator de la Rosa? At makaka-apekto ba ito doon sa kanyang kaso, doon sa crimes against, doon sa pagiging co-perpetrator niya sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Naiinis na po yung mga biktima, paggalit na, pag ganung level na, kasi ang gusto lang naman nila mabuksan yung trial. At nung una, may umaasa pa kami na si Bato de la Rosa ay magko-cooperate or at the very least ay kikilalanin yung warrant of arrest. Dati niya nang sinasabi yan pareho naman pala sila ni Duterte na alam mo na, sasabihin nila, sisipain ko yung ICC. Nung kinukuha na siya, parang di naman nangyari. Ito si Bato, sige, make my day, etc. Hindi naman pala man enough to present themselves before the court, and this is an opportunity to clear their names. Actually, yung ICC, doon po nakalatag ang ebidensya, kaya doon ka lalapit. In any case, sige, tingnan natin kung anong kalalabasan ng requests niya sa Korte Suprema ng Pilipinas. Pero sabi ng mga biktima, parang pinapaikot-ikot na lang po tayo at lalo na busit sila doon sa pagtatago ng 6 na buwan. Nagpakita lang para bumoto doon na papabor sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment, tapos nagtago na naman. At sa buong panahon na absent siya, sinisweldohan pa natin yan. Kaya busit na sila at inis na inis. Hindi lang kay Bato kundi sa iba pa pong senador. Ito, co-perpetrator din na pinangalanan ng ICC, si Senator Bongo. So may balita ba tayo na kung susunod na ba siyang maglalabas ng arrest warrant itong ICC laban sa kanya? Well, nandun siya sa listahan, nakapila yan. Kaya posible talaga na magkaroon ng warrant of arrest. Ang narinig kong nagsabi niyan ay NBI. Sabi nila parang inaasahan nila na may warrants na as we know, possible naman, posibleng sila ang merong impormasyon tungkol dyan. Ito naman going to Senator Robin Padilla, pinaparekomendahan siya na kasuhan ng PNP CIDG ng obstruction of justice dahil dun sa pagtulong di umano dito kay Senator De La Rosa para makatakas. Ito ba dito sa Pilipinas may obstruction of justice tayo. Sa ICC ba pwede ba siyang maging liable na tinulungan niya ang isang fugitive from ICC na makatakas? Pwede ba siyang makasuhan dito sa ICC? Well, hindi pa. Okay? Sa puntong itong ginawa niya na tumulong siya sa pagtakas, maiwasang maaresto si Bato, hanggang Philippine laws pa lang yan. Ang batas patungkol sa pag-aresto sa kanya, ang sasaklaw ay local or national laws. Yun yung sabi ng ICC, we will defer everything to you. Ang kahalintulad lang na batas na meron sa Rome Statute or provision dyan ay ang Article 70, Offenses Against the Administration of Justice. Unfortunately, mas nagpo-focus yon sa trial stage. So yung pangingialam sa mga witnesses, pangingialam sa mga court officials, yan ang under the purview of
of Article 70. Pero, kumbaga, madaling malito lang kasi parang pareho sila, seamless sila in the sense. Pero sa ngayon, ang batas or ang proseso patungkol sa pag-aresto, it's all up to the national authorities, national procedures. Kaya, ang ginawa ni Robin na pag-iwas sa pag-aresto ay mas obstruction of justice or PD 1829. Alright, malinaw ho yan. More on the national domestic law ho natin, no, rather than the ICC. Ito ho, panghuli na lamang ho, Attorney Chris Conti, no. May mensahe ho ba kayo? Naging hati ho itong taong bayan nga ho, no, kung kailangan ho ba talagang i-deliver itong si Senator De La Rosa dito sa ating sa ICC kahit wala daw hong local na arrest warrant. So ano ho yung mensahe nyo sa mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at ni ni dating Pangulong Duterte na rin ho, no, na naniniwala pa din ho na hindi ho natin kailangang mag-cooperate dito sa ICC at dahil ho nagfa-function daw ho ang ating mga korte at dapat daw ho na hindi ibigay si Senator De La Rosa dito sa ICC? Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko para kumbinsihin sila. Pero nandyan po ang batas, nandyan po ang pinaka-latest decision ng ICC patungkol sa jurisdiction or kapangyarihan ng ICC. Sabi nila meron silang jurisdiction over crimes against humanity that were committed in the Philippines during this period. Maski naman po supporters nila, hindi maitatanggi na nagkaroon ng patayan. Ewan ko na lang kung grabe yung denial mo na walang namatay. Or, ang pinakamatindi, konti lang naman namatay. At hindi rin maitatanggi na may naging role sila. In fact, kung fan talaga kayo ni Senator Bato, siya ang mismong nagsabi na siya ang ama ng tokhang. Nagpagawa siya ng mascot. Mascot niya, tapos mascot ng pulis na pang-tokhang. Kaya hindi nyo po madedenay yan. Ang gusto lang po namin ay katotohanan at nagkataon lang na may kapangyarihan ang ICC, may oportunidad na doon mag-file, kaya po pinili ng mga biktima as they can, as they should, na dumulog doon. Buti na lang po at napakinggan at doon po kami nag-aabang ng resolusyon dito. At isama ko na rin yung patungkol po doon sa Truth Commission. May Truth Commission kasi na inaalam yung kung ano ang nangyari talaga sa pangkalahatan. Tingin po namin hakbangin yon sa tamang landas. Kasi hindi po sinusolo lang si Duterte o si Bato o si Bongo o si Geran o si Vitaliano Aguirre, yung ilan sa mga 7 na pangalanan. Yung isa kasi ay namatay na. Alam nyo, ang gusto po namin ay lahat ng sangkot dapat managot. Ayan ang malinaw ho yan, Attorney Chris, at talagang abangan po natin yung mga mangyayari sa kasong ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Cristina Conti. Salamat, ingat. Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ayan ho, magbasa lamang ho tayo ng mga ibang mga opinion nyo ho dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, May 30, 2026. Ayan ho, matatapos lamang ho ang ating programa pero ayan ho, pwede pa rin ho kayong mag-comment na inyong mga katanungan dito sa ating Facebook video ho. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Meron din ho tayong mga nag-text dito sa ating Sagot Kita. Ayan, cellphone number ending in 9804. Ayan ho, tungkol ho doon sa, ito, inuuntog daw ho siya ng kanyang kapitbahay sa pader at senior citizen ho siya. Sasagutin ho natin yan next week wala lamang ho tayong oras. At ito din ho, yung hindi pa ho nakakuha ng payout, ayan ho, noong June 2016 pa, no, hanggang ngayon ho, sa Cagayan Valley, senior citizen din ho. Sasagutin ho natin yan, Sir Hilario Bayudang. Sasagutin ho natin yan next week. Wala lamang ho tayong oras ngayon. At ayan ho. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig, panonood sa ating mga programa. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga saloobin dito sa ating programa ngayong araw. Hanapin nyo lamang ho ang ating Facebook page, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page, syempre. At YouTube din ho, nandiyan din ho tayo sa YouTube, Attorney Danny Galang YouTube channel. Hanapin nyo ho iyan at maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento ho dyan at inyong mga katanungan. Babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado.
At syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Luster. Magkakinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.